Hi guys, it's Rona again. Mabuhay and welcome back to my vlog ko, no? So it's another food trip. So ano pa nga ba? Edi another vlog. So ayun guys, for today's video, pupunta kami ng Portas at kami ay magba-barbecue. Tara, samahan nyo kami at kung ayaw nyo naman, uy, okay lang, walang pilitan. So ayun na nga, nandito kami ngayon sa border gate ng Macau. So Portas ito kung tawagin. Dito yung mga galing from Zhuhai papunta ng Macau. So before, pag nag-tutor ka dito sa Macau and like gusto mo maghanap ng trabaho, pwede kang mag-exit dito para ma-extend yung visa mo. Pero ngayon, wala na kasi 3 days na lang binibigay nila ata. Hindi ko lang sure. Pero ngayon, mas madalas sa Hong Kong na nag-i-exit yung mga tourists na naghahanap dito ng trabaho. Uy, bawal yun ha. Secret lang natin. At balik nga tayo sa barbecue na usapan. So nandito kami ngayon kasi another quality time daw. O diba, after ma-hospital, hindi na ngayon lemon is life. Ngayon, ang dahilan is quality time. Quality time na dahilan pa. At ayan, dahil nga quality time ang dahilan ng aming par-barbecue dito, syempre, di kami nag-aya. Sorry naman. So ayan, bising-busy nga si G magsiga ng uling para makastart na kami ng barbecue at habang bising-busy siya ay ako pa upo-upo. Uy, joke lang, mamaya sabihin nyo wala akong ambag. Magkasama kaya kami na malingki niyan. Syempre, magkasama kami nagplano. So ayan nga, after million hours ay nakapagsiga na rin si G at nakapag-start na kami yung barbecue dahil nga gutom na kami at mga alas 3 na ng oras na yan. At ayan, at starring nga yung mahiwagang Budweiser dyan, gawa ng syempre barbecue mas masarap pag may alak. Pero syempre dahil nga nakyang muna nakaraan, ayun, drink moderately na lang, 3 beer lang ang aming bit-bit. O diba, nagdadahilan, nagpapaliwanag pa kunwari. So ayan, syempre rice is life, nagbitbit kami ng rice at baka kami ay magisay sa gutom pag walang kanin. Oo, kita nyo yan, mapagmalaki, pinakita-kita pa yung alak kung wari hindi nakyango nakaraan lang. Pero guys, pero mabait naman si G, nagbabait-baitan na ngayon, so nagliles na sa alak. So ako lang halos uminom ng 3 na yan, binigyan ko lang siya ng 1 baso panulak sa aming barbecue and kanin. So ayan, after namin kumain at maaga pa naman, nag-emote-emote muna kami dyan. Syempre hindi kompleto ang quality time pag walang emote-emote ng magjowa. Uy! Syempre, kailangan emote-emote dahil naman din pagod ang magpunta dito at daming bitbitin ay sulitin ang time. Sulitin kung wari ang quality time para hindi nag-uusap sa boarding house, ano? So ayan, sa aming pag-emote-emote nga dyan ay pinag-uusapan namin ang mga buhay-buhay, kung anong plano naming dalawa sa aming pagtanda. Yun, kung nakita nyo nga ang aking vlog, kami ay ni G ay 11 years na nagsasama, so road to 12 years na. O diba, kay tanda na naming dalawa. O diba, kay bilisan ng panahon, parang kailan lang kami nagkita ay 19 years old, ngayon kami ay 31 na, my goodness! So alam nyo ba guys, dahil nga nasa 30 na kami pareho ni G, alam nyo ba pa sa quality time namin ang aming pinag-uusapan kung sino kayang unang magkaka-arthritis sa atin, sino kayang unang rarayumahin sa atin. Syempre hindi yan mawawala, tayo ay tumatanda, kailangan pinag-uusapan, pinagpaplanuhan o anong plano na natin sa ating pagtanda. Tayo tumatanda na, sumasakit na yung tuhod natin kahit tayo ay nasa 30 pa lang. Pinaplanuhan ng mga buhay-buhay at kita nyo naman, kami ay parehong babae o walang nang kukontra. Mamaya yung mga manulang isip dyan, ang dami na namang sasabihin. So ang isa nga sa pinag-uusapan namin ni G, minsan pag kami ay sabay natutulala. So yun yung isa sa mga pinag-uusapan namin minsan pag kami ay nag-i-emote-emote, ano yung mga plano natin sa buhay, tayo ang tagal na natin dito sa abroad, trabaho ng trabaho, wala naman tayong anak na pinapaaral, pinapakain. Syempre lagi namin yan pinag-uusapan, gawa ng dalawa lang naman kami magkasama dito sa abroad, wala kaming kamag-anak, although meron kaming mga kaibigan na napagsasabihan minsan ng mga problema, nakakaalam ng aming mga problema, iba pa rin yung pinag-uusapan namin dalawa na kaming dalawa lang, yung mga buhay-buhay, anong mga plano natin sa buhay, pagtanda natin, ganito, ganyan. Kaya isa talaga sa mga nakapagpapatagal sa mga relasyon is yung may quality time kayo pareho, pag-usapan yung mga buhay-buhay, yung mga future nyo, or may mga problema kayo, kailangan pag-usapan nyo. Syempre para hindi tumatagal ang mga problema, tatagal lang yung relasyon, hindi ang problema. So ayun guys, minsan nga napag-uusapan namin ni G, magti-12 years na tayo nagsasama, tumatanda tayong dalawa, halos nakaraan lang parang mga bata isip lang tayo dalawa, ngayon talaga tumatanda lang yung katawan ng isip, hindi, charis. So sa aming 12 years nga na pagsasama, ang aming relasyon ay hindi perfect, lalo na sa paningin ng ibang tao dahil kami ay pareho babae. Pero masasabi ko lang talaga para magtagal ang relasyon ay kailangan may respeto sa isa't isa and pagkaintindihan talaga palagi. And syempre give and take. Hindi pwedeng ikaw lang yung give ng give, hindi din pwedeng ikaw lang yung take ng take, dapat equal. Ang tigas ng equal Ay naku, at kung saan-saan na nga nakarating ang usapang barbecue na ito, nag-barbecue lang naman kami dito, bakit ang dami mo nang sinasabi, Rona? Uy!
So ayun guys, after nga namin mag-barbecue and after namin kumain and after namin mag-emote ay kami rin ay umuwi. At dahil dalawa nga lang naman kami ang kumain ng mga bitbit namin ay ang dami pang tira. At yung iba nga ay nabaon pa ni G sa work kinabukasan at yung iba naman ay naging ulam ko pa sa lunch. O diba, ang dami napuntahan ng barbecue. Uy, at ang dami ko na nga pinagsasabi. O siya, dyan na kayo. Thank you for watching. Mabuhay!